Hey mga brods, mabigat-bigat na balita nga po ito para kay The Beast, Calvin Abueva, dahil nga sa nilabas na rumor po na ito po ni Mr. Snow Badwa na kung saan ito pong picture na ito pong si Mr. Beast ang kanyang hat or sombrero, tapos ito namang si Mr. Bean or si Arvin Tolentino. Mga kabrods, ito ba ay trade swap na? Kasi nga ito pong si Calvin The Beast Abueva mga kabrods, syempre alam naman natin ang dami niyang nilabag talaga na rules doon po sa ating finals against SMB. Mga kabrods, yun mga gestures niya or personal na naaway dito po kay Coach George Gallen at pag-asar pa doon mismo sa pagharap sa kanya sa camera, which is ang daming nanonood na media, ang daming nanonood ng mga bata, ang daming nanonood ng fans, families ng SMB. Tapos yun yung mga ginagawa ni The Beast Calvin Abueva. Pati nga ito pong asawa ni Mo Tautua mga kabrods, nadamay pa. Tapos ang dami ng mga rason ni The Beast Calvin Abueva. So alam ko nga magiging lesson ito kay Calvin The Beast Abueva, dahil ito nga may mga trades na nagaganap na ngayon dahil gusto nga siyang alisin ni Boss Al Francis Chua at ibalik si Arvin Tolentino, hindi man sa Barangay Nabra San Miguel pero sa Magnolia Hotshots na. Para sa akin mga brods, di hamak naman talaga na may maitutulong ito pong si Arvin Tolentino mga kabrods doon po sa puntusan, sa scoring ability. Pero pagdating naman sa depensa, kay Calvin Abueva pa rin ako mga kabrods. Pero ito pong si Arvin Tolentino kasi may shooting ito, which is ito ang isa sa mga gusto ng Magnolia Hotshots, at walang attitude. Medyo bad attitude ulit ito pong si Calvin Abueva, which is di ba nga dati naban pa nga ito sa PBA, pero yun nga napabalik ulit. Tapos kinausap ito ni Kome kung gagawin niya ulit, ibaban niya ulit ito sa PBA. Pero ito na naman si Calvin Abueva, nag-aalboroto na naman mga kabrods dito po sa kanyang mga ginagawa dito sa ating finals. Kaya nga mga bros, medyo mahihirapan si The Beast Abueva. Kaya tapos hindi pa niya naipakampiyon ang Magnolia at natalo sila kontra SMB. Medyo yun nga, mababa na ang kanyang image dito sa Magnolia Hotshots mga kabrods. Dahil imbis na nakatulong si Abueva, which is yung kanyang ginagawa, 5 points per game lang sa finals, mga kabrods, natalo pa. Tapos dinagdagan pa ni Abueva ng mga ganitong away kontra SMB. So sabi nga nila kailangan maging formal ni The Beast. Pero ito mga brods, meron po tayong plano. Ito pong SMB, so balak nga din ni Boss Al Francis Chua na i-preserve ito pong talent ni Calvin Abueva, which is hindi nga nila ito aalisin pa rin sa pudar ng SMC management dahil syempre kawawa rin si The Beast kung aalisin mo tapos bababa ang kanyang sahod, which is ang dami rin netong anak o yung pamilya ni Calvin Abueva. Kaya ililipat na lang nila ito sa SMB mga kabrods. Alam ko malabo mga brods na mailipat siya sa SMB, pero ito ang chance or last chance ni Calvin Abueva na patunayan sa SMC company na magbabago siya at maibabalik niya ang kanyang good attitude nung Alaska days niya. Pero dito naman sa SMB management, dahil yun nga bali-balita nga ang SMB ang isa sa tatlong kupunan ng sister team ng SMC management na sila ang kayang magbago ng attitude mga brods. Syempre ang kaganda rin kasi ng mga coaching staff dito, talagang parang tatay-tatayan mo na rin talaga sila. Kaya si Abueva imbis na ma-trade sa Northport Batam, pero why not sa SMB at ma-preserve pa ang isang The Beast Calvin Abueva sa SMC management. Pero ang tanong, papayag ba ang SMB team na mapunta si Abueva sa kanila? Mababago ba nila si The Beast? So comment mo na ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga pong upcoming unrestricted free agent na ito pong si Jet Roy Rosario ay ayon din ito sa mga source natin, like ito pong si Mr. Snow Badwa sa kanilang No Cooking Show with Boss Dodo Katakutan, which is nabanggit nila doon. Ito pong si Troy Rosario ay interesado ngang bumalik ulit sa TNT Tropang Giga. Pero mga brods, alam naman natin sa ito pong si Troy, kung matatandaan nyo may mga offers nga ito dati sa Japan B-League, pero hindi nga niya ito sinipot dahil loyal siya sa TNT Tropang Giga that time. Pero
mga bros sa kasamang paalad bigla siyang trinade dito ng TNT at napunta siya sa Blackwater bossing, kaya nga medyo masakit yun kay Jet Troy, pero kahit ganun gusto pa rin niyang bumalik sa TNT. So iba talagang attitude ni Troy Rosario, talagang loyal pa rin siya sa TNT Tropang Giga kahit ganyan pa rin ang kanilang ginawa kay Troy. Kaya nga ito pong si Troy Rosario, alam ko medyo may tampo pa rin ito, pero ito na nga ang SMC management ay kayang higitan ang offer dito ng TNT Tropang Giga, dahil alam naman natin ito pong si Troy Rosario ay isa ito sa mga minamata talaga nito po ni na Coach Tim Cone at ang coaching staff ng Barangay Ginebra San Miguel, dahil gusto nga nilang mapunan yung kawalan nito po ni Jeremiah Gray na na-injured nga talaga mga bros nung PBA on tour. So ito pong si Gray, balak nga rin itong i-trade na rin ng Ginebra dahil prone or injury prone na rin, kaya ito pong si Troy Rosario ang papalit sa kanyang role. So healthy si Troy, talagang makikita nyo nag-improve na talaga ang kanyang post-up play ngayong Commissioner's Cup 2024. Tapos yung shooting pa rin ni Troy, isa rin ito sa kanyang mga factor kung bakit magiging wingman or stretch wing ito pong si Troy Rosario, dahil syempre ang ganda ng threat niya sa labas at threat niya sa loob. Yun nga, isa rin ito sa talagang paborito rin ni Coach Tim Cone na maisali rin dito sa Gilas Pilipinas pool, pero syempre ang priority nila ay mga batang players, dahil si Troy Rosario ay parang itong two-way player mga brods, can defend, tapos kayang umiscore talaga mga brods. Ito pong si Troy Rosario, ito nga yung isa sa mga nagugustuhan talaga ni Coach Tim Cone, tapos good na good pa ang kanyang attitude. Biruin nyo, kahit ganyan, kahit na nagtampo siya sa TNT Tropang Giga, handa pa rin siyang bumalik dito kung sakaling bibigyan pa rin talaga siya ng offer ng TNT Tropang Giga. Pero ito na ang Barangay Ginebra San Miguel, handa silang bigyan ng offer ito pong si Jet Troy Rosario, at alam naman ng mga SMC management at SMC company na hindi nila hahayaan yung mga players nila na mapunta sa ibang kupunan, at aalagaan talaga nila yan, dahil mga brods, once na binigyan mo ng magandang karangalan or stats ang iyong company, syempre hindi ka nila papababayaan. Tapos ito na nga, di ba? Kung makikita nyo mga brods, lahat po ng mga SMC players natin, wala pa ni isa doon ay napapunta sa Japan B-League, which is magaling kasi silang mag-alaga ng mga players at binibigyan talaga nila ito ng magagandang benefits. Kaya nga ito pong si Troy Rosario ay aalagaan nila ito kung sakaling itong si Troy ay mapapakagat doon sa offer ng Barangay Ginebra San Miguel. UFA ito mga bros, unrestricted free agent, wala ng trade ang magaganap dito. Ang mangyayari lang talaga dito ay may papasign nila ng kontrata si Troy Rosario. So pagandahan na lang talaga ng offer ito. Doon ba siya sa TNT Tropang Giga na bigla siyang trinade, pero handa pa rin siyang ibalik, or doon siya sa kupunan na crowd favorite tapos mas aalagaan pa siya, at syempre hindi siya dito iti-trade dahil aalagaan talaga siya dito mga brods ni na Boss Al Francis Chua, dahil syempre Jet Troy Rosario na yun malakas na player, one of the best, veteran na rin dito sa PBA as of now. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, Troy Rosario ba dapat bang higitan nila ang offer ng TNT para makuha nila ito? Kaya salamat po sa panonood mga brods, this is Overrated dahil ito lang, I'm out.